So, ito yung mga formulas. Lahat. Deferred, annuity due, tapos perpetuity. And, ordinary muna tayo. Meron tayong example dito na binigay ko. Nasagutan na natin dati yung 1. Ngayon, try muna natin magsagot ng ibang problem. Number 2 naman. Okay, number 2 tayo. And, pero before that, try ko munang i-derive ulit yung try kong i-derive ang formula ng ordinary. Tas kung ano yung na-derive natin, i-compare natin sa actual formula niya. A municipal water supply system needs to replace a water pump in 10 years with an estimated cost of, so kailangan daw nilang mag-ipon ng 3.2 million para sa pump. So dapat after 10 years meron na daw silang 3.2 million. If the city sets up an ordinary annuity fund earning 6% annual interest, how much must be deposited at the end of each year to accumulate the required amount? From the word accumulate, yun nga yung sinasabi ko kanina na kailangan daw natin ng 3.2 million at the end of 10 years. So, sa ika-10th year. And ordinary annuity is nagbabayad tayo sa huli ng taon. Bawat taon is the end of the year tayo nagbabayad. So, dapat every December tayo nagbabayad. Hindi January. At January kasi first month of the year, ibig sabihin annuity due yan. Pero sa ordinary annuity, end of the year, December. So, okay, 10 years daw tayo. Ilagay ko na lang dito sa cash flow diagram. So, 0, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Then, kailangan daw natin magbayad sa, ito yung 0, January, dito yung January, tapos December, end of the year. So, isang taon to, 0 to 1, isang taon, 1 to 2, isang taon, 2 to 3, isang taon, and so on. So, dito tayo sa end of the year ng itong year 0 to 1. Ilagay natin dito ang first payment natin, equal payment. Tayo sa bank na may interest rate na 6% para yung siyempre papatungan ng interest rate ang amount ng binabayad natin per year sa bank para makaipon tayo, maka-receive tayo at the end of the year ng 3.2. Kaya itataas ko dito yung araw. 3.2 million. So, at the end of the 10 years, nakaipon na daw tayo ng 3.2. Kukunin na natin yan. Para ayusin na natin daw yung pump. So, ito na yung cash flow diagram natin. Easy as that. So, ito yung equal payments. Kung iipunin mo daw yan, maging 3.2 million at the end. Yan yung ibig niya sabihin. And, i-derive natin na lang base sa pag-derive ni Hipolito sa libro niya. Kung nakita niyo sa libro niya, ito kasi yung kabisado ko para iwas kamali. So, imagine, i-compile muna natin ang lahat ng equal payments natin into present worth sa before tayo magsimulang magbayad. Dito sa pinakauna sa 0. Present worth. Tapos mamaya kung nakuha natin si present worth, gamitin na natin yung formula ng compound interest na pang future value para makuha na natin ang formula. Basta kailangan muna natin to para makuha natin yung formula din yung future. So, ito na lang mas pipiliin ko kasi ito yung kabisado ko para iwas kamali. So, di ba, alam natin na lahat ng A ay future value. Future value kasi ito yung present value mo, maghintay ka ng isang taon, saka may A, so future to. Pati din to, future value na may 2 years. Future value din to na may 3 years. Future value din to na may 4 years, and so on. With reference point to our 0, ito yung origin natin. Kaya future value pala si A. Pero kung include na natin lahat ng A at hindi lang isang A ang kino-consider, magiging ganito na siya. So, T equals A, yung sinabi ko kanina, over
1 plus I raised to. Yung first na i-consider natin is yung A sa unang taon. Kasi siya ang first future value. So, 1 plus I raised to 1. Kasi 1 yung year niya. Kasi yung kanina raised to n dapat. Pero, syempre, number of periods yung n. Hindi 1 na lang. Kasi number of periods dito, 1 lang eh. I-add natin sa second na A natin. Maging A 1 plus I raised to 2. Para sa 2 years naman. And syempre, tinatamad na tayo magsulat ng ikatlo, ikaapat, ikalima. Lagyan na lang natin ng tatlong tuldok plus tatlong tuldok, then, or maraming tuldok plus yung ito na lang. Ito na lang isunod natin. So, kunwari, nalagyan na natin lahat yung iba dito. Ilagyan na natin si 9. A over 1 plus I raised to 9 plus A over 1 plus I is 2, 10. Yan yung end. 10 yung last kasi. Tapos, ito actually, pwede mo na itong ma-solve si P gamit itong formula. Pero ang haba-haba nito at may hirapan tayong makuha yung formula ni future value pag gagamitin natin to. Kasi ang haba ng formula. Kaya i-simplify natin siya by multiplying this by 1 plus I lang. Hipólito style. Okay. So, i-multiply natin to and then siyempre si P makakatanggap siya ng katabi na 1 plus I na din. And then pati rin dito, siyempre makakancel na din to. Mababawasan si 2 ng isa. Pati likewise yung susunod, mababawasan yung denominator nila ng tig-iisang exponent. Pati rin dito, maging 9 yung 10. Na maging 8 yung 9. Ganun. So, A na yan, kasi nabawasan na yan ng isa, ito. And then, plus A over 1 plus I raised to 1 na to. Yung second. Plus, tuldok. A 1 plus I raised to 8 na to. Plus A 1 plus I raised to 9 na yan. Nabawasan na ng isa. Pero, kung titignan mo to, pwede mo pa siyang isimplify gamit yung first equation, ang pinanggalingan niya. Nakita natin na itong terms na to from year 1 to year 9, ito, 1 to year 9, from year 1 to year 9, itong terms na to, or expression na to, ay ito din pala siya sa baba. So, pwede pala natin i-substitute din yun. So, itong first equation, gagamitin natin to. I-transpose na lang natin ito sa kabila, sa kabilang section, para ma-isolate yung itong gusto nating i-substitute dito. Gets nyo ang idea? So, P minus A 1 plus I raised to 10 equals, okay, bilisan ko na lang. 1 plus I raised to 1 plus tuldok. Magiging A 1 plus I raised to 9 plus A. Yan. Okay, itong expression na to ay kahawignan niya. Ito. I-substitute na daw natin ito dito para mabawasan yung itong equation. So, ito i-substitute na natin. P 1 plus I equals A plus P minus A 1 plus I raised to 10. Yan, nalagay ko na siya. And then, si P, ihalo ko na sa kabila para magsama sila sa P na isa. So, magiging kung P, 1 plus I minus P equals A minus A 1 plus I raised to 10. And then, ipaglaban mo yung expression na to, ang mangyayari dyan, magiging PI. Kasi P times 1 is P. P times I is PI. So, P minus P, 0. Kaya maiiwan si PI.
Tapos ito naman, i-factor out ko si A. Tapos 1 minus 1 over 1 plus I raised to 10. And then, i-cross multiply ko si I. Tanggalin ko na si I, ilipat ko siya sa denominator ni A. Tapos ito, least common denominator. Okay, so magiging ganito na siya. Wow, so this is actually familiar. Pero kung titignan mo, ang 10 na number ay yun yung last number of periods. Ito yung last period, yung 10. Kaya kahawig na kahawig niya ang formula na yung official formula ng ordinary annuity na 1 plus I raised to n minus 1. 1 plus I raised to n. Ito yung formula na ginagamit dyan. Tapos kung gusto mo naman malaman ang future value formula, gagamitin mo lang si future value formula ng compound interest. So, ito, sulit mo lang si P kasi is F over 1 plus I raised to n. I-substitute mo si ito kay ito. Kaya magiging F over 1 plus I raised to n equals A I 1 plus I raised to n minus 1. Tapos 1 plus I raised to n. Tapos, kung titignan mo, ang denominator ni F ay 1 plus I raised to n. Pati denominator dito ay 1 plus I raised to n. So, ika-cancel mo na lang siya. And ang maiiwan ay A. Ito, ipasok ko na lang si I sa loob ng parenthesis para kahawig na kahawig niya yung formula. So, ito na yung formula ng future value. Kaya i-check natin. Ito yung ordinary annuity. Nakikita mo na itong mga formula ng P and F ay kahawig na talaga nila. So, hindi tayo nagkamali sa derivation natin. So, ganyan lang kadali mag-derive ng ordinary annuity. Kung alam nyo nang mag-derive ng ordinary annuity, alam nyo na din mag-derive ng deferred annuity, annuity due. Tapos, perpetuity is ibang klaseng pag-derive sa perpetuity. Mas madali. So, number 2 na pala tayo. How much must be deposited at the end of each year to be accumulate the required amount? So, gamitin na natin si F. Okay, ito na si F. F natin ay 3.2 million. 3.2 times 10 raised to 6 para maging million. I-equals ko yan sa A is yung hinahanap. Tapos 1 plus 0.06 yung interest rate. Tapos yung N naman is 10 years. Tapos 0.06. This is problem is very actually easy. So may mga na-encounter akong pang board exam problem is mas mahirap. Kasi sa board exam is dapat compounded. Either compounded semi-annually, quarterly, ganun ang mangyari. Ngayon kasi is compounded annually lang. Kaya easy peasy. Yan. And this is now the answer. As you can see, we are right all along. 2 for 2. Okay, hello guys. Next problem naman is number 3. Try naman natin to sa under ordinary annuity. Kasi nung dati puro annual tayo. Ngayon maging quarterly naman. Para mag-gets natin ang concept pa mas lalo. So, bali, sabi na dyan sa number 3, a contractor completes a road project worth 18 million and agrees to receive payment in equal quarterly installments for 5 years with interest at 9% compounded quarterly. What is the quarterly payment the contractor will receive at the end of each quarter? So,
Yung contractor, binayaran na niya agad yung road project ng 18 million. So, yun ang present natin. So, di ba, nag-down siya. Ito yung contractor. Nag-down siya ng 18 million. Yan. Then, for 5 years, so bilangin lang muna natin ang 5 years. 0 to 1 or 1, 2, 3, 4, 5. 1. Babayaran daw nila yung contractor 4 na beses sa isang taon kasi quarterly. Bali, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan. So, 4 na beses. At tas, ordinary annuity tayo, kaya alalahanin natin na every end of the year tayo, every end of the period tayo nagbabayad. Ito si contractor, kasi ito ang cash flow diagram ni contractor mismo, nakaka-gain siya. Kaya pataas yung araw. Nakaka-gain siya ng equal payments per end of the quarter end, kasi ordinary annuity. Kaya ito yung January, siguro 12 divided by 4 is 4. So, January, February, March, April. So, April dito, yung second, yan yung end naman ng first quarter. Kasi first quarter to, second quarter to, third quarter, fourth quarter. Yan. So, lahat nito ay lagyan ko na ng A. Ilang taon to, ay ilang period. Ang number of period dyan ay, kasi iba yung number of years at number of period. Number of period dyan ay 5 years, di ba? Times 4. Kasi 4 times per year ang pagbabayad. Kaya 20 periods lahat to. Tapos yung I 9%. Compounded quarterly. Yan. Okay, take note guys na kailangan magsabay ang compounding period at payment period. Kaya kung ang payment period ay quarterly, dapat yung compounding period quarterly din. Kung may nakita kayo na hindi sila magparehas, kung nakita niyo na semi-annually ang period, tapos quarterly yung compounding period, kailangan niyo munang i-convert ang compounding period into payment period na semi-annual. So from quarterly to semi, ganun yun. Gagawin ko yun sa next example para mas mag-gets nyo. Kasi kung pumunta na kayong board exam, halos lahat ay, marami kayong ma-encounter na baka hindi talaga magkaparehas yung compounding period and number of payment period. Okay? So number 3, ang hinahanap dito ay yung equal payment per quarter. A yung hinahanap. Pero alam natin meron na tayong P. Pero alam natin na ang P sa ordinary annuity ay may formula na A 1 plus I raised to N minus 1 tapos I 1 plus I raised to N. And ang P natin 18 times 10 raised to 6. 1 plus, since ang I natin ay 0.09, i-divide natin yan ng 4 kasi 4 na beses mag-interest yan sa isang taon. So, i-divide mo yung 9% into 4. So, mga 2.something% per quarter ang interest rate. Hindi pwedeng 9% per quarter kasi luging-lugi na. I-divide mo yung interest rate. Yan ang ibig sabihin ng compounding period. I-divide mo. And tinuro ko na kung anong benefit, bakit natin dinidivide yung interest rate. Tinuro ko na yan noon sa compounding interest topic. Kasi may patong, parang medyo yun yung magic. Madadagdagan ka ng konting dagdag sa pera. Kung nagde-deposit ka sa may compounding period, may dagdag yun. Kung ang annual payment mo ay nag-deposit ka, tapos compounding period annually, let's say 1,000, tapos interest rate is 10%, 10% ng 1,000 is 100, so maging 1,100 siya. Pero pag compounding period ay semi-annually, dati 1,000 tapos interest rate 10%,
hindi talaga exactly maging 1,100 yan pag divide mo yung interest rate na 10% into 2. So maging 5% kada half ng 1 year, di ba? Magiging 1,100 something yan. Pwedeng 1,105, ganun. So may ano yan, may maidadagdag yan pag nagdi-divide tayo ng interest. Kaya the greater, I mean, kung lumiliit yung compounding period, mas nakaka-gain ka pag nagde-deposit ka. Pero pag umuutang ka, compounding period ay maliliit, ikaw ang lugi. So yan, 1 plus 0.09 divided by 4. And then yung N natin ay 20. Yung I natin ulit, i-divide natin by 4 ulit. Tapos 1 plus 0.09 divided by 4 ulit. Yan. Yung sagot nila dito ay ayun, 1 million din. 1,127,000. Parehas kami. Ito ay pang board exam na problem to. So a civil engineer wishes to set up a special fund by making a uniform semi-annual end of period deposits for 20 years. So 20 years na siya may binabayaran. 20 years. The fund is to provide 100,000 at the end of each of the last 5 years of the 20-year period. So sa last 5 years ng 20-year period, from year 16 to 20, parang dun mo na makukuha yung interest or yung prutas ng binabayaran mo. Okay, so if interest is 8% compounded semi-annually, what's the required semi-annual deposit to be made? Okay, drawing ko siya. 20 years. Bilangin natin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I think in practical na ilalagay natin lahat. Tulog lang. Yan, tapos, ito, 1, 2, ito. Kasagin ko na lang 13, 14, 15. Yan. And then, ito na yung last 5 years. 16, 17, 18, 19, 20. Okay, lahat from year 1 to year 15. I mean, lahat pala. Year 1 to year 20, nagbabayad ka daw. Kasi for 20 years ka daw nagbabayad semi-annually. Kung semi-annually, mayroon pa tayong dapat may lagay dito na mga half-half nila. Nagbabayad ka kasi ordinary annuity at the end, di ba? Lagyan natin dito pababa kasi nababawasan ka ng pera kaya pababa tayo. And then for the last 5 years ay meron ka na daw matatanggap kasi maka-fundan ka na daw dito every year lang. Hindi siya semi-annual. Yung interest rate natin 8%. Tapos anong compounding period niya? Semi-annual kaya 2. Yan. Yung N natin, wala mamaya, dipindi pala yan. So bali, ang gagawin dito, kasi unknown yung A. I-compile na lang lahat natin yung ito muna. Ito resultant force ng parang resultant force. Ito yung compilation lahat ng A. Gawin natin siyang iisang bayaran. I-compile lang natin. Ano yung corresponding amount niya sa future. Ito yung F. Tapos dito naman, siyempre, lagi ko na lang dito sa tabi lang. Gawin ko na lang yellow. Ito naman yung compilation ng lahat ng tigwa 100K. Tawagin ko na lang siyang F prime. And so dapat dito dapat ang F ay equals to F prime kasi magkatapat sila eh. Magkatapat yung compilation nilang dalawa. Yan yung technique dyan. At alam natin na ang formula ng F ay
Ganyan. Tapos equals f prime pa rin. Okay, i-solve ko muna yung f prime kasi may value ang 100k. Dito kasi sa baba, puro a unknown. Kaya hindi natin makuha muna si f. Kaya f prime muna. Ang a natin sa f prime ay 100k. Annually yan. Tapos 1 plus yung interest rate ay 8%. Pero yearly ang payment. Take note. So dito banda payment period, ang period ay annually. Pero ang compounding period, ito para payment period to. Ang compounding period ay semi-annually. Hindi sila nagtutugma. Hindi natin pwedeng ibahin yung payment period kasi fixed na yan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi, semi-annual mo na lang. Bahala na lang si compounding period mag-adjust. Bawal po yun, foul. Kasi hindi mo pwedeng palitan ang payment period. Yung compounding period lang pwedeng ma-convert dito. Kaya dito, convert mo muna ang compounding period into annually. From semi-annually to annually. Kaya dito, convert. So, alam naman natin na ang formula ng future value ay f equals f or p 1 plus I raised to n equals p 1 plus I raised to n. Pero gusto mo i-convert kaya p makancel na. Kaya actually ang conversion ay matitira 1 plus I raised to n equals 1 plus I raised to n. Ang papalitan mo lang dyan ay ito yung dati original. 1 plus 8%, di ba? Tapos divided by 2 kasi semi-annual. Tapos dito, number of period, 2 times 1 kasi for 1 year. For 1 year ang kinoconsider natin sa conversion. Kada 1 year, kaya times 1 to. And then dito din, 1 plus, ito na yung I. Annually, kaya I lang siya, divided by 1. Kasi yearly, annually na dito. Tapos yung N, number of period, 1 lang. 1 times 1. Si annual, gusto natin i-convert yan into annually. Kaya yung I dapat in terms of annual. Convert natin. Magiging 0.0816 or 8.16% ang katapat niya sa annual. So, for annual to. Kaya, ayan, tumugma na. Nakikisabay na ang compounding period sa payment period na annual. So, annual na silang dalawa. So, we're good to go. 1 plus yung bagong interest rate na 0.816. Kaya i-divide mo yan sa 1. Kasi annual, parehas pa rin. Silent si 1. Kaya 0.816. Raised to, ilang years? 5 years ka nabibigyan ng 100k. Kaya 5 annual period minus 1. Tapos yung I mo, 0.821. Wait lang. 0.0 pala yun. 0.0. 0.0816. Yan. Yan na daw ang laman ng ating F prime. Compilation lahat ng 100k sa future. Ano naman ang compilation lahat ng annual deposit? Ay,
um, annual annual deposit sa future. Ano daw ang compilation niyan? I-equals na natin si F equals F prime. Kasi saan ba nakukuha ang 100k? Libre ba to? Ayuda ba to? Hindi. Galing to mismo sa interest na binibigay ng mga to. Kaya ka nagdi-deposit taon-taon na may interest rate na 8% compounded semi-annually para madagdagan yung pera mo at makukuha mo ng tigwa 100k sa last 5 years ng 20 years. So ang 100k na to ay galing lahat sa dinideposit mo. Hindi to binigay ng ayuda. Okay? Kaya parehas na 5, 8 future value, and then kopyahin lang natin tong formula para sa future value. A na yung hinahanap natin, kaya ilagay lang natin dyan. Tapos yung interest rate natin, kasi ang payment period natin semi-annually. So, di ba, tayo, di ba, semi-annual yung period natin dyan. Kitang-kita naman. Kaya ang interest rate natin dapat compounded semi-annually din para magsabay. Kaya ilagay ko dito 0.08 divided by 2 para sumabay. Tapos dito sa number of periods, bilangin mo to kung gusto mo. Pero ako tinatamad ako. Kaya ilagay ko na lang dito 20 years times 2. Kasi 2 times ka nagbabayad per year. Kaya 2 times 20. Kaya 40 semi-annual periods. Tapos minus 1. And then yung interest rate parehas. Ganyan. Kaya yung annual payment, annual deposit mo, ang sagot ito yung babayaran mo semi-annually. Kaya yun yung answer, 6193. I-try mong isolve ito without converting yung interest rate dito sa annual. Kung hindi sila nagtugma, na-try ko na yung kagabi. Nakalimutan ko na kasi. Kaya kung titignan mo, ang magiging sagot mo dyan, 5,000 plus lang. Hindi kasi pwede. Or kung gusto mo, imano-mano mo sa Excel siguro, hindi, ang makukuha mo ay 6193 pa rin. Ipasagot mo kay ChatGPT, parehas pa rin yung sagot, 6193. Pero kay ChatGPT kasi, ang dami niyang round off, kaya close lang, 6,000 plus sa kanya. Okay, so yan. Yan ang mahirap na problem. So, isa-summarize ko lang. So, nagdi-deposit ka ng equal payment per semi-annual para makakuha ka ng tigwa 100k per year sa last 5 years of the 20-year period kung kailan ka nagbabayad ko. So, nabibigyan ka ng 100k habang nagbabayad ka pa dito. Sound strange, right? Pero ganun yun. Pwede naman i-equivalent pa rin siya. Okay. Next naman. Deferred annuity na tayo. So, try natin ito na lang number 2. I think nasagutan ko na kasi yung number 1 mo. An engineering firm borrows 8 million today. The loan will be repaid with 8 equal but the first payment is deferred till end of year 4. Okay, an engineering firm borrows
8 million today. Kaya nakakuha na siya ng 8 million ngayon. Tapos, the loan will be repaid with 8 equal annual payments. But the first payment, so 11 years siya. Isulat muna natin 11 years. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Babayaran mo ang utang mo magsimula. The first payment is deferred until the end of year 4. So kung year 4 daw tayo nagsimula, i-confirm ko lang kasi 8-year equal annual payment. So kung year 4, edi ito yung reference point mo, dapat dito ka na first magbayad. Wait lang, try ko lang bilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mali pala yung interpretation ko. So dito para tayo mag-start magbayad sa reference point sa 3rd year. Tapos end of, dito na tayo start. End of this year, December. And December ng 3rd year. Okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na yan. So lalagyan na natin dito ng pababang araw. Kasi magbabayad na tayo ng equal payment. And dito, blanco. Deferred na kasi, na-delay. Deferred. Okay? Ano nang gagawin natin? Kung gagamitin natin ang formula, i-derive ko pa ba ito? Sige, i-derive ko na lang. So, yung P natin ay equals to A over, yung A natin ay may 4 years, di ba? 1 plus I raised to 4. Tapos A, 1 plus I raised to 5. Tapos tulog plus A, 1 plus I raised to 10. Plus A, 1 plus I raised to 11. Okay, so try lang natin ito. Tapos multiply ulit natin siya ng 1 plus I tulad ng ginawa ko nung dati. Kaya maging kanyan. 1 plus I raised to 3 na siya. Plus A, 1 plus I raised to 4. Tulog. Plus A, 1 plus I raised to 9. Plus A, 1 plus I raised to 10. Inabawasan na ng 10. Pero familiar ito hanggang sa 4. 4 to 10. So, dapat itong 4 to 10 palitan natin. Kaya ito, i-isolate. Gamitin ko ulit to, i-recycle ko lang. P minus A, 1 plus I raised to 11 equals 10. Kaya pwede mo nang ipalit yan. Ito familiar to. Dito siya. Kaya ipalit na natin. So, P 1 plus I equals, i-transpose natin yung P dyan, maging PI. Kasi what's the P times 1, P. P times I, PI. So, kung mag-meet na yung P at si negative P, maging 0. Kaya PI ang magiging 1. And then dito, factor out ko lang yung A. Magiging 1. Kung titignan mo, 11 is yun yung last year. Kaya N yan. Ilagay natin N. A tapos. Pero yung 3 pala is ito yung deferred niya. D yan, deferred. So, ilagay ko na lang deferred. Dito hanggang sa 3rd year, D. Tapos dito hanggang sa 11, ito ay yung actual na Hindi ko lang isulat. Basta ito deferred. So, ito kasi yung reference point eh. So, January, December. Kaya 1 year yan. Kaya kung di pala yung 3, ilalagay ko dyan D minus 1 plus I. Ito, 11. Yun yung total number of years. Yan. So, actually, pwede na itong maging formula natin eh. Komplikado kasi kung i-simplify mo pa yan.
Pangit na yung formula natin ng P. Kaso, kasi sabi na dito sa formula ng P is deferred annuity. Ito, ganito kasimple. Yung actual formula ng P, ganyan kasimple. Pero itesting natin kung parehas ang sagot nila. Parehas yan, siyempre. Gusto ko kasing ituro lang sa inyo na basta kung alam nyo mag-derive, alam nyo na lahat. Okay, ang P natin ay 8 million. Sige. 8 million. Tapos hinahanap natin si A, di ba? Pesos. Tapos, pag dito naman sa isang formula, 8 times 10 raised to 6 tapos 8. Basta kung alam mo mag-derive, pwede na. Ayan, so, tingnan natin yung sagot. Mali ba? Ayan, tama pala tayo. 1534260 daw. 1534371. Bakit 260 yung sagot niya? Siguro na i-generalize yan. Pero tama yan. Ito na to. Nag-generate ko lang kasi yan kay ChatGPT. So, I think, kasi si ChatGPT mahilig yan mag-round up, mag-round off. Yan, nakuha na natin. And, okay, yan yung... Pero, another way of solving this, para hindi kayo para marami kayong pagpipilian, is gamitin nyo na lang ordinary annuity formula. Memorize nyo lang ordinary annuity formula. Tapos you're good to go for all. Pati annuity due, kaya nyo lang sagutin. So maglagay na lang ako dito na, kasi ito yung reference point natin. Dito mag-start yung January. Tapos December dito, kasi end of period tayo nagbabayan. So lagay ko na lang dito. Lagay ko na lang dito ang P. Okay. So try natin sagutan yan. Dito na lang siguro. So, yung P natin ay equals to A 1 plus I raised to N minus 1 tapos I 1 plus I raised to N. Yung P natin ay hindi pa natin alam. Pero, well, alam pala natin yung P. Yung P natin ay maging future value. Gawin na lang natin P prime para may separation distinction siya. So, P prime equals P 1 plus I raised to N, di ba? Kasi ito yung present value, ito yung future. And so, yung present value ay 8 times 10 raised to 6. Kasi bakant dito eh, wala na tayong AAA dyan eh, wala tayong ganito-ganito dito eh. Kaya pwede tayong gumamit ng formula na compound interest. Tapos yung interest, 0.06. Tapos yung N natin ay 1, 2, 3. Yung sagot ko ay 9528128. I-store ko na lang yan sa A, sa calculator ko. At ilagay ko na siya dito sa P. Basta alam ko na anong yung A. Tapos yung N dito sa P prime. Ito kasi yung reference point natin. Kaya yung number of years dyan, 8 years kasi 8 equal payments, annual payments. Bilangin mo to, 8 years yan, di ba? Kaya 8 minus 1 then so, yung value ni A, kita niyo? Paano naman pag ipunin ko na lang dito sa future value naman? Yan, ipunin ko muna sa future value.
Alam naman natin na yung future value formula para sa ordinary annuity ay yan, di ba? So, pero hindi ko pa pala alam si A. Yun ang problema. Pero alam ko na F equals P1 plus I raised to N. Pero kung isa-substitute ko din pala dito, wala din. So, magiging present value na naman. Wala. But anyway, wait lang. Sagutin ko to in another way around. Okay, alam natin na si F ay si P ay 8 times 10 raised to 6. Kaya 8 times 10 raised to 6. And then 1 plus 0.06 tapos 11 years. Kaya yung F natin sa calculator. And then, yan, hanapin ko na yan. So, dito, ibaba natin yon. F equals A 1 plus 0.06 tapos 11. Wait, what? Hindi pala 11 yan. Yan yung N na sakop lang ito. Kukumpile natin is 8 years yan. Kung nag-gets nyo yung concept, alam nyo 8 years yan. Hindi yan 11, 8 years yan. Hindi parehas yung tinutukoy nito at saka ito. Kasi magkaiba yan. Ito ang tinutukoy niya yung compilation ng A. Ito naman ang tinutukoy niya yung distance ng ito at si ito. Yan. So, 8 minus 1 tapos 0.06. So, dapat yung A natin ano pa ba ang kailangan nating tricks? Try ko din naman dito. So, kasi nagiging baliw na ako eh. Lagay na naman dito. Let's say, P double prime. Ordinary annuity pa rin yan. So, kasabay niya si A dito sa year. Okay, try natin yan. P prime equals yung compilation nito, i-add, tapos i-add natin to. Kaya maging A 1 plus I raised to N minus 1 over I tapos 1 plus I plus A. Kasi meron tayong naidagdag sa reference point mismo. And yung P double prime natin ay future value yan. P double prime future value. Kaya ito ang present value natin, ito ang future value natin. Ang distance nila ay 4 years. Kasi 1, 2, 3, 4, diba? Kasi 4 years yan. Magiging 8 times 10 raised to 6, tapos 1 plus 0.06 raised to 4 years. Kaya, ang P double prime natin, i-store ko yan sa A sa calculator ulit. Tapos, i-substitute na natin dito sa taas. So, kung isa-substitute mo yan, tas I is 0.06. So, dito ay I is 0.06. Tapos, si N natin ay 8 pa rin. Ay, wait lang, 8 ba? Wait. 1, kasi dito, reference point to. Kaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yan. 7 pala. 7 years lang gagamitin natin. Okay. Time 0.06 times 1.06 divided by 1.06. 7 raised to I. Okay, wait lang Wait lang. Medyo nalito ako kasi may plus A pala dyan. Ang gagawin natin dyan ay P prime tapos i-factor out natin si A muna So, dapat okay, lagyan natin to ng exponent tapos plus 1. Kasi dati kasi ito yung equation.
Dalawang A, meron dito, meron dyan. Tapos ang ginawa ko, pinactor out ko yung A, kaya naging plus 1. Okay, so bulan natin ulit. Okay. Yan. So, be careful guys na huwag kayong maging malutang. Kahit na ginagamit pala yung formula, pwedeng makalimutan agad. Grabe yan, no? Ginagamit ko lang ngayon, nakalimutan ko pala yung exponent, inulit-ulit ko pang sinulat. Delikado yan. Anyway, so, ganun. Sana na-gets mo yung concept. So, pwede pala to. Ito sa, nilagay ko yung P double prime dito. Ito, ordinary annuity itong may circle. Ordinary annuity formula. Tapos, i-plus mo lang ng another A sa reference. Kasi wala siyang distance from the reference point. Kaya plus A lang siya. Actually, parang annuity due na to eh. Kung gamitin mo yung formula ng annuity due, masusolve mo na yun. So, ganun lang yun. Magulo na yung solution ko. Sana may natutunan kayo. And, okay, annuity due naman tayo. A firm borrows 3,500,000 to buy a heavy equipment. The loan will be repaid in 7 equal annual payments. Wait, sige, isulat ko na lang kasi confident naman ako na ano yan. Borrows, ibig sabihin, nagkaroon na sila ng pera dito ng 3.5 times 10 raised to 6 pesos, no? Nag-borrow sila eh. Tapos babayaran daw nila yan into 7 equal annual payments. 7 with payments made at the beginning of each year. Oh, at the beginning of each year yung payment. The interest rate is 8.5 per year. Find the annual payment. So, kung titignan niyo to guys. 7 years daw. 7 years. 7 equal annual payment pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit ako nag-end ng 6? Kasi 7 equal annual payment. Kasi nagbayad ka na nung time na kakahiram mo pa lang. So ito, every beginning of the year or every January of the year. Ano? So ito, first, second, third, fourth, 5, 6, 7. Oh, 7 equal annual payment na beginning of the year. Hindi siya ibig sabihin 7 years. So, try natin gamitin yung itong 3.5 something. Try natin gamitin yung ordinary annuity formula. Wait lang, sulat ko muna yung I. Yung I pala is 8.5%. Wala siyang compounding period. 8.5% lang. Kasi kung may compounding period, kailangan nyo lang tingnan, maigi. Dapat parehas ang compounding period at payment period. Okay, ito yung formula ng ordinary annuity. Always raised to n pala yun. Okay, so yung P natin is 3.5 times 10 raised to 6. A, yung hinahanap natin yung A. Yung n natin is 6 and minus 1 tapos 0.085 1 plus 0.085 raised to 6. Pero wait lang guys, meron tayong A na wala siyang taon kasi yung sakop lang ng ordinary annuity end of the year, so dito lang yung sakop niya, hindi na nasama yung isa. Kaya ipa-plus A natin dito sa formula ni ordinary annuity. So dito plus 1 na kasi say finactor out ko na yung A. Kaya plus 1. Pesos. Okay, tignan natin 630,223. O di ba? Parehas kami. Pero pag gamitin natin yung formula ng annuity due na given dito, magkakamali tayo kasi na-try ko na ito kahapon. So ito annuity due. Yung formula daw ng annuity due sa present formula ay, wait lang.
Yan, multiply niya pa daw sa 1 plus I. I'm doubting this. So, yung present value natin 3.5, di ba? Tapos, yung I natin is 0.085. Tapos, yung N natin is 6 years. Try lang natin to. Okay, di ba? Yung A ko is 708,409.948. Mali, di ba? Kasi ang ginawa na dito, ginawa niyang 7 yung N. 7, kasi ang sabi na sa problem, 7 equal annual payment. 7 period. Kaya sa annuity due formula, stricto siya na kung sinabing 7, 7. Kasi formula based na masyado yan. Pero pag nag-iisip tayo, okay lang naman. So, palitan ko siya ng 7. Try natin Stricto na masyado yung annuity due formula na ito. Annuity due formula, yung N niya is yung binabanggit na so parang sinasabi niya na mayroong 7 dito. Annuity due yan. Tapos December dito, January dyan. Kasi every beginning of the period. So ito, 1 year to. Kasi January lang to, December to, kaya 1 year to. Isang taon din to, isang taon, isang taon, isang taon, isang taon, isang taon din to. Pero ang bayaran is reverse. Ito, ang isang taon dito, January to December, sa sa January lang siya nagbabayad. Tapos dito sa taon na to, dito naman. So parang ganoon din dito, 6 to 7, 1 year, dito siya nagbayad. Kaya 7 ang nilalagay. Pero mag-practice kayo ng mag-practice para magkaroon kayo ng muscle memory. At huwag kayong mag-realize sa formula lang. Ang perpetuity naman guys is from the word perpetual. Forever yan. For eternity yan. Kaya nagde-deposit ka pa rin or nagbabayad ka, equal payments. Forever. Kahit na nasira na yung earth. Parang ganun yung ibig niya sabihin. So, ito yung representation niya. 0, tapos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tuldok. Infinity na yung last. Ganun lang naman yun. Pero end of the year period din. Pero kung sinabing beginning of the year, wala tayong magawa. Beginning of the year at the same time infinity, pwede din naman. Basta parang ganito lang yung idea niya. And kung ganito na end of the year period tapos infinity siya, gagamitin mo lang yung formula ni ordinary annuity. Pero yung n niya is infinity. Infinity yung exponent ng 1 plus I. Maging infinity din yan. Di ba 1 plus I is mga 1 point something yan. Let's say 1.05, di ba? Kung infinity mo yan sa calculator mo, walang hanggan pa rin. Pero pag 0.95, mga ganun, below 1 na yan. Kung infinity mo yan, paliit naman na, di ba? Kaya hindi na yung infinity. Infinity is small lang. Pero ito, infinity great. Kasi 1 plus I na siya. Kaya ito magiging infinity pa rin to. Parang black hole, kinain na yung 1 plus I. Ganun. Tapos minus 1 then I magiging infinity din yan. And then ito, infinity minus 1. Let's say 999999999 minus 1. Parehas pa rin. Para kang pumuntang Jupiter, kumuha ka ng isang bato doon, tapos inuwi mo sa bansa. Jupiter pa rin yun, hindi pa rin nagbago. Kaya kahit bawasan mo ang infinity ng isa, infinity pa rin. Tapos ito, i-multiply mo ang infinity sa interest rate, hindi na pwede. Kasi infinity multiply by 0 point something, mababawasan ng malaki yung infinity. Wag mo na lang i-multiply si infinity sa interest rate. Kaya ilagay mo na lang si interest rate sa baba ni A. At the same time, wag mo i-multiply si infinity sa annual payment na A. Kasi wala na tayong matitirang unknown na hinahanap. Kaya bawal.
i-cancel mo na lang agad yan. Kasi magiging A over I na siya. Ito na yung formula ng P. Ganyan lang kadali. Mas madali ito kaysa sa mga previous. So, for example, a company issues preferred shares that promise to pay 12,000 annually forever. If the investor's required rate of return is 8% per year, determine the present worth of this perpetuity. Okay, so number 1, siyempre, P is equals to 12,000 tapos 8% per year. Oh, yan. 150, 123. Ito na yung sagot. Ano? 150,000. Okay. Number 2 naman. A parcel of land is leased out for 50,000 per year indefinitely. Indefinitely means forever din yan. If the prevailing market interest rate is 10% annually, calculate the capitalized cost of land. Capitalized cost, ibig sabihin, capitalized cost, ibang topic na kasi yan eh. Pero ang sinasabi nito is lahat ng annual payment mo, i-compile mo, gawin mong present value sa una. Kasi present value, yun yung capital mo eh. So, perpetuity is equals to AI. So, yung P natin dyan ay, calculate the capitalized cost, 50,000 per year. Diba? 50,000 per year, tapos 0.0, hindi pala, 0.10 lang. Yan, tama ako. Okay, so, ganito lang kadali yung perpetuity.